kung gusto mo na mas ma-addict yung isang lalaki sa'yo or mapapaisip yung isang lalaki sa'yo this 2026, then gawin mo itong ibibigay ko sa inyo na 5 na tips na hindi ko sinasabi na gawin mo lang isang beses, kundi maging consistent ka lang dito, gawin mo lang ng gawin, i-apply mo lang na i-apply, ibigay mo lang ng ibigay sa isang lalaki, and trust me, makikita mo ang magandang resulta, magiging mas healthy yung relationship nyo, mas ipe-pursue ka ng isang lalaki. So kung interesado ka, sige, ibibigay ko na. Basta panoorin mo. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, please follow. And of course, lalo-lalo na sa ating YouTube channel, make sure to hit the likes and subscribe button. So let's go! Ang pagpapahalaga sa kanyang nararamdaman. Yung tipong kumustahin mo din siya. To be honest with you, nature naming mga lalaki na hindi namin ino-open yung aming nararamdaman sa kung kani-kanino lang. And most of the time, kung may problema, mas gusto namin na sinosolo namin ito. Pero, hindi po ibig sabihin na hindi kami nangangailangan ng pangungumusta or pagpapahalaga ninyo or yung maging sensitive rin kayo sa aming nararamdaman. Sa totoo lang, we're longing naman ng sana'y kumustahin din kami ng aming mahal sa buhay. Sana alamin din nila kung ano yung nararamdaman namin. Sana ganito. And ito yung pinaka the best na dapat mong ibigay sa kanya this 2026, that pahalagahan mo kung ano yung kanyang nararamdaman. Alamin mo kung ano yung situation niya ngayon. Kasi most of the time, hindi namin yun sinasabi sa inyo. Kaya nga papapansin nyo, maraming mga lalaki ngayon ang nade-depress. And sadly, marami ang nagsusuicide. Alam niyo bakit? Because there's too much burden na aming binibitbit na hindi namin ito ma-share o masabi sa kung kani-kanino man. So, take that advantage. Kung gusto mo na ma-addict siya or mapalapit siya sa'yo, then kumustahin mo siya, alamin mo kung ano yung kanyang nararamdaman, yung tipong mararamdaman niya that you care about him. In that way, trust me, mas magpa-pursue pa yan sa pag-ahabol sa'yo, mas gagalingan niya pa. Bakit? Kasi pinapalakas mo yung kanyang loob. Binibigyan mo siya ng positivity. So, gawin mo yan yung 2026 and you will see merong magandang resulta. So, number 2 na tip ko na dapat mong ibigay sa isang lalaki this 2026 is that a peaceful and a positive na atmosphere. Most of the time, the reason why a lot of men is that ayaw namin na nag-i-stay sa piling ng partner namin or ng isang lugar or ng isang tahanan dahil sa walang peace, dahil sa panay negative na lang, and we hate that, okay? Maraming mga lalaki ang nakulong na sa situation na negative na atmosphere, kaya naging negative din sila. Pero ang isang lalaki na gusto or mas prior yung mga goals, mas gusto ng mas magandang buhay, most of the time iniiwasan yung mga negativity, most of the time iniiwasan ang magulong atmosphere. So please, I encourage you na ibigay mo yun sa kanya, ang isang positive na atmosphere, isang peaceful na atmosphere. In what way? Of course, pag uwi niyan, huwag mo na agad bugbugin ng mga salita ng kung ano-ano. Ano po, kahit na sabihin na natin na meron siyang nagawa. Meron kang karapatan na magsalita. Meron kang karapatan na magsabi ng kung ano-ano. Please, huwag yun agad yung ipaharap mo sa kanya. Okay? Kundi, lambingin mo muna, prepare mo muna yung kanyang mga damit, yung kanyang, kapag magsha-shower siya, gano'n, mag-provide ka ng atmosphere wherein welcome siya, wherein nararamdaman niya na isa siyang hari. And after that, saka mo i-share kung ano man yung naramdaman mo, yung mga part na nasaktan mo, gano'n. Kasi kapag ang approach mo, kapag nag-meet kayo is that pagalitan agad siya. Sabihin mo agad yung kanyang yung nararamdaman, or kapag na-hurt ka ganun. In that way, you're creating a negative vibes. And I will not encourage you to do that, okay? I will never say na i-disregard natin yung nararamdaman mo. But what I'm trying to tell you is that create something na mas maganda or mas positive muna, and then after that, tsaka ka mag-share ng yung nararamdaman in a good
way. Okay? So, proceed tayo sa number 3 na tip ko sa inyo is that bigyan mo siya ng palagiang sex. You know, nakakatawa lang to, especially in a jurisdiction of a marriage or in a marriage, okay, na situation. Why sex is important? Hindi lang naman sa lalaki, even also sa babae. Mag-agree kayo, hindi, pati din naman sa inyo, is importante. Pero sa aming lalaki kasi, ito yung time na mas may connect kami sa partner namin. Kaya sa mapapansin yung mga lalaki, hindi kami masyadong open, hindi man lahat, pero mostly sa mga lalaki, hindi kami verbally open or emotionally open sa partner namin. Pero when it comes to sex, dyan kami mas nagko-connect. You know? Why? Because most men, ang love language namin is physical touch. So, imbes na masaktan ka, imbes na kontrahin mo yun, take that as an advantage ngayon na malaman mo or adayon na alam mo na mas prior pala or mas gusto pala ng isang lalaki ang physical touch which is involved dito ang sex. Mapapansin mo kapag palagi ang sex, mas naenggan nyo yan, mas nagiging masaya yan, mas nagiging productive yung lalaki na yun or yung asawa mo. So, bakit hindi mo ibigay sa kanya? Of course, may mga conditions naman, like pag may sakit ka, of course, pinag-uusapan yun. Pero, yung mentality na palagi mong pinagkakait yun sa kanya, especially kapag nasaktan ka ganon, ayaw mo na, please be matured enough. Especially kapag nasa marriage ka, be matured na i-disregard mo na yung nararamdaman in order para mapasaya mo siya. Kasi ganito, kapag napasaya mo siya, na-connect ka sa kanya. So kung may connection sa kanya, ano man ang sabihin mo, ano man ang i-share mo sa kanya, makikinig yan kasi nga may connection. Okay? Tandaan mo yan. So, proceed tayo sa number 4 na tip ko sa inyo na ibigay nyo sa isang lalaki this 2026 is that matutong makinig at sumunod sa kanya. Wala po akong nakita na isang pamilya. To be honest with you, I don't know kung meron kang nakita, but in my own experience and pag-observe, wala akong nakita na isang family na masaya, progressive, na ang nasusunod ay yung babae, yung ina. No. Most of the time, kapag yung babae ang nasusunod, siya yung bida-bida sa loob ng tahanan, walang patutunguhan o magulo yung pamilya na yan, walang peace sa pamilya na yan, panay bunganga, panay salita, kumbaga hindi ka makaka-relax sa family na yan. That is why this 2026 I encourage you mga kapatid, lalo na mga babae dyan, that matuto kang makinig sa kanya, sa kanyang advice, matutong mag-submit sa kanyang authority, because at the end of the day, kahit anong gawin natin, yun yung principle na establish ng Panginoon, na ang kaming mga lalaki ang leader, kayo naman ang helper. Helper not in a sense na parang kang katulong na ba, you know, mga katulong lang sa bahay. Hindi po ganun. It means yung helper na tinutukoy ng Panginoon, kung ano man yung kulang or hindi na bibigay ng isang lalaki, yun yung ibigay mo sa kanya. Yun yung punan mo. Yun yung kompletuhin mo sa kanya. Yun yung ibig sabihin. Or in short, kapag nadadown yan, then tulungan mo para mag-rise up. Kasi kapag nag-lead yung isang lalaki, maniwala ka sa hindi. Kapag siya yung nasusunod sa loob ng tahanan, mas makikinig yung mga anak nyo at mas may direction yung buhay nyo. Ngayon, hindi lahat ng lalaki is capable to lead. Then, it is your time to rise and pray for your partner. Pag-pray mo siya, nabigyan siya ng wisdom ng Panginoon, natulungan siya ng Panginoon. But, wag nyong i-violate yung law or yung principle na lalaki ang nasusunod sa loob ng tahanan at siya dapat yung pinakikinggan ninyo. Okay? If you try to take that away from him, sabihin na natin, no, sige, siya ang mag-submit sa'yo. Maniwala kasi hindi. Walang kapahingahan sa'yo at sa loob ng pamilya mo. Merong gulo. Tingnan mo yung mga anak mo kung anong mangyari. Hindi na sila nakikinig sa inyong dalawa. Why? Because you're violating the principle. Okay? So, this 2026, I encourage you, ladies, that makinig at sumunod sa inyong mga asawang lalaki. Okay? Last but not the least, number 5 na may advice ko or tip ko sa inyo na gawin nyo or bigay nyo sa lalaki ngayong 2026 is that ipag-pray mo siya, ipagdasal mo siya. Ito yung pinaka-the best na maaari mo ibigay sa isang lalaki. Of course, sex is important. Of course, regalo is important sometimes. Reward, masahe is important. Yung pag-aalaga mo sa kanya is very important. But, yung pinaka-the best na importante
is that ipag-pray mo siya. Pero ang problema, hindi mo siya maaaring pag-pray kung ikaw mismo hindi ka marunong mag-pray. And wala pong talagang kumbaga prayer na babasahin mo na lang para i-recite. Hindi po yun yung prayer. Ang prayer kasi is that yun yung galing sa puso mo na ilalapit mo sa Panginoon. For example, kung yung asawa mo is that nagsusugal gano'n, na-addict sa sugal, online na sugal, alak gano'n, bisyo, shabu, like that, ipag-pray mo, Lord, change my partner, Lord. And yun yung pinaka-the best na part o tulong na naibibigay mo sa kanya, because in God's perfect and appointed time, God will help your husband. Okay? Baguhin niyo yung husband mo. Or yung husband mo, hindi niya alam yung kanyang direction, hindi niya alam kung paano i-lead ang kanyang pamilya, paano niya turuan yung mga anak. That is your part. Pag-pray mo siya. Lord, bigyan mo po ng wisdom yung asawa ko para may lead niya kami para sa mas maganda, mas prosperous na buhay. Okay? So yun yung may advice ko sa inyo na maaari nyong may bigay sa isang lalaki, sa asawa nyo ng 2026 kung gusto nyo na mas better, mas prosperous na relationship. Okay? So that's it. Maraming salamat po. Huwag nyo pong kakalimutan na i-share ito, ibahagi ito, ikwento ito sa mga kaibigan nyo, and i-send nyo na sa kanila sa oras na ito. At alam ko makakatulong ito sa kanila. So that's it. Maraming salamat po sa inyo. God bless everyone. Bye-bye.